Tanim ako ng mga gulay sa aking mini garden. Bili kami sa Don Quixote, swerte dahil meron ako nakitang murang bag. At pag-uwi nga pala namin ng bahay, ay nagluto po si Uncle yung hapon ng spaghetti. Hi, hello, minasang konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Ito nga pala yung ganap ng isang araw. Mga bandang alas 5 ng hapon, mag-isa ako nagpunta sa Watahan. Marami na kasing binibentang gulay, kaya bibili po ako mga auntie. Bumili din ako ng luya, bulaklak na itatanim ko. Yung mga binili ko nga pala ay 3 klaseng gulay. May broccoli, Brussels sprout at repolyo. Katapos ko magbayad sa counter, ay naglakad na ako pa uwi ng bahay. Fast forward na nga po tayo mga auntie. Ito po yung ganap natin kahapon. Mga bandang alas 10 ng umaga. Ito na nga po yung mga nabili kong gulay. Tatanim ko na dito sa aking mini garden. Kung palapasin tong araw na to na napakaganda ng panahon. Yung weather nga po dito sa amin ay medyo mainit na. Kaya naman habang nandito kami sa labas ay nararamdaman ko na yung init. Ito nga pala sa gilid ng ginawa kong garden bed. Nagbungkal ako ng lupa. Isipan ko kasi na dito ko na lang itanim yung mga gulay. Siguro tong nabili ko ay nasa 9 na piraso. Tapos yung bulaklak naman ay nasa 4 na piraso. At habang nagtatanim nga pala ako dito, si Uncle yung hapon naman ay nagpunta ng 7-Eleven. Pabili na din kami ni Kenshi ng may meriendahin namin. Ito na nga po, pagkatapos ng ilang minuto, ay tapos na ako magtanim ng gulay. Naghanap na din ako ng paso para maitanim ko na yung mga bulaklak. Ito nga pala sa bakuran nila, Uncle yung hapon, ay napakaluwang po mga auntie. Kaya naman kapag ganitong gardening season, ay napakadami kong iba't ibang klase ng gulay na itatanim. Gustong gusto ko itong ginagawa dahil ito yung isa sa nagpaparelax sa akin. Ito nga po palang bulaklak na to ay bayola. Pagkatapos kong magtanim, si Kenshi naman ay tinulungan niya akong magbuhat. Ito ko ilalagay sa entrance ng bahay namin. Goal ko ngayon dito sa labas ng bahay namin ay magtatanim ako ng maraming bulaklak. Kapag maganda kasi ang paligid ay mas lalong nakaka-relax. Ito naman po yung nabili kong luya. Yung isang net na to ay nagkakahalaga ng mahigit 700 yen. Kung sa peso naman ay nasa 290. Alam niyo po mga auntie, first time ko lang po magtanim ng luya. Hindi ko rin alam kung tama yung ginawa ko. Pero i-update ko na lang po kayo kapag tumubo. Binabasa nga pala ako. Sabi mali daw po yung pagkatanim ko ng luya. Hindi ko alam kung ano yung tamang pagtanim pero i-update ko na lang po kayo. Dito naman sa likod ng bahay. Ito na nga po mga auntie, malalaki na po yung bawang at sibuyas ko. Dito naman sa harap ay tumubo na yung mga sinidlings ko. Meron ditong spinach, tunggi ko, tapos meron ding labanos. Tapos namin magdiling ni Kenshi, ay nagpahinga kami dito saglit. Si Kenshi naman parang siya yung pagod na pagod. Hindi ko pa nga makalimutan, isampay dito sa labas yung mga winashing ko. Saktong-sakto, napakaganda ng sikat ng araw. Kaya naman dito ko na lang sinampay yung mga nilabhan ko. O diba ang ganda ng sampahin ko mga auntie, pinas na pinas yung style. Mga bandang alas 2 naman, nagaya po si Uncle yung hapon na magkaimono. Pagkatapos ng ilang minutong biyahe, nakarating na po kami dito sa Comeri. Ito nga po yung una kong pinuntahan mga auntie. Mga itatanim na naman. Ang daming magagandang bulaklak. So ang ganda rin ng presyo. Kaya naghanap na lang ako ng ibang bulaklak na medyo mura. Alam niyo po mga auntie, yung konting sahod ko po sa pagbablog ay ginagastos ko sa aking mini garden. Sobrang sarap po pala sa pakiramdam. Meron ka ng sariling pera. Hindi ko na kailangan humingi pa kay Uncle yung hapon. Na nga po, pagkatapos kong mamili, ay nagbayad na ako dito sa counter. Bumili nga rin pala ako ng ilang pirasong strawberry na itatanim ko. Alam nyo naman mga auntie na si Kenshin ay napakahilig sa strawberry. Pagkatapos nga pala namin kanina sa Comeri, ay nagpunta kami saglit dito sa Docomo. Nagbabalak nga palang kumuha si Uncle yung hapon ng maliit na cellphone. Gagamitin po ni Kenshin kapag nag-elementary na siya. Sabi ni hapon, may GPS daw po yun. At doon namin malalaman kung nasaan yung location niya. Kahit papano ay nabawasan po yung pag-aalala ko. So ito na nga po, fast forward po tayo ulit mga auntie. Dumaan nga pala kami saglit dito sa Don Quixote. Nakakatuwa dahil meron ako dito nakitang amumurang bag. Coach bag nga po ito. Ito rin yung isa sa mga pangarap kong branded na bag. Kaya naman, nung nakita ko na kasi, ako mga auntie, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Dahil mura lang naman. Kaya bumili na po ako ng 2. Dahil napakalayo ng mga outlet dito sa amin. Kaya naman, hindi kami nakakapunta nila Uncle yung hapon. Buti na lang, meron tayong nakitang sale dito sa Don Quixote. Kahapon nga pala, bali na i-post ko na po tong bag na to. Dami kong nabasang comment. Kesyo, hindi daw to original. 2026 na po ngayon mga auntie. Napakahigpit ng Japan pagdating sa mga peking bag. At isa pa, Don Quixote po yun. Isang sikat na store dito sa Japan. Kasiraan sa store nila kung magbenta sila ng peking bag. Hindi rin po ako tumitingin sa quality. Masaya na po ako na meron ako nabili para sa sarili ko. Usually po mga auntie, mga binibenta po sa Don Quixote na bag, galing na po yan mismo sa outlet. O kaya naman parallel import. Kaya naman iba ng konti yung design o yung presyo. Mura dahil old model, walang box at different factories. Kaya naman minsan iba yung serial placement, stitching, packaging, pero original pa rin. Kaya naman hindi porkat ganun yung design, ay peke na po yung isang item. Wala din po akong pakialam kung peke man yan o original. Basta ang mahalaga, masaya si auntie. Napakasaya ko ngayon kaya wag na wag yung sisirain yung araw ko.
So ito na nga po, kanina nga pala pagkatapos namin sa Don Quixote, ay nag-grocery kami sa Suruya. Umuwi na rin kami kaagad ng bahay pagkatapos namin mag-grocery. Uncle yung hapon naman po ay nagluluto ng cravings kong spaghetti. Sabi ko kasi sa asawa ko, gusto kong kumain ng spaghetti. Kaya naman pagka-uwi namin ng bahay, po siya nagluto. Pagkatapos niyang maligo kanina, ay nagluto na siya ng pasta. Yung sauce naman po, ay tapos na din niyang lutuin. Ito yung kagandahan kapag meron kang asawang magaling magluto. Kapag may cravings ka, ay lulutuin niya. Alam niyo po mga auntie, napakasarap pong magluto ng asawa ko. Tignan niyo naman yung spaghetti niya, napakadaming sauce. Korewa Kenshin-kun! Oh my god. Oh my God. Ito na nga po, pagkatapos ng ilang minuto, tapos na pong magluto si Uncle yung hapon ng spaghetti. Minansang, itadakimasu. Sa Japan, yung spaghetti nga pala nila, di gaya sa atin sa Pinas na yung lasa ay matamis. Gustong gusto ko din tong sauce ni Uncle yung hapon dahil napakadaming sahog. May seafood at mushroom. Pasensya na nga rin po pala kayo kung hindi ko po nabidyohan yung pagluto niya kanina. Gotsosama deshita. Yun lang po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and Bye bye. うるさい。